Dagdag pa ang balita, EB Hugalbot sa umano'y pakikipag-ayos si Marcos Jr. sa mga Duterte, nakakatawa at nakakainsulto. Alamin naman natin yan kay Jane Codita. Wala nang naniniwala kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa halip nga na igalang ay naging katawa-tawa na lang ito sa mata ng publiko sa tuwing magbibitiw ng pahayag. Ganito binira ng political commentator na si EB Hugalbot si Marcos Jr. Kasunod ito ng umano'y pagiging bukas ng Pangulo sa pakikipag-ayos sa pamilya Duterte. Ayon kay Hugalbot, hindi lang ito nakakainsulto sa mga Duterte, kundi malinaw ring pampabastos sa milyong-milyong Pilipinong sumusuporta sa kanila. Nakakatawa to, no? Mga kababayan, Jade and Admar. Kasi nga, sino ba naman ang siraulo na makikipagbati sa isang tao na wala nang ginawa kundi persecute ang iyong pamilya, ang iyong mga kaalyado, lalong-lalo na yung tatay mo ay pinakidnap at nandun ngayon nga nakakulong sa isang foreign court or foreign detention facility being tried, no? Well, not in fact tried yet, no? By a foreign entity. This is not just rhetoric. This is a blatant insult, no, to the intelligence of the Dutertes, their allies, and their supporters, no? Giit ni Hugalbot, kung tunay na sincero si Marcos Jr. sa kanyang intensyong makipag-ayos, dapat ay magsimula ito sa pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na ngayon nakakulong sa dahig Netherlands. So, ang unang malakas na ebidensya na gusto niya makipagbati at ayaw na niya ng pamumulitika the last 3 years of his administration is pauwiin talaga itong si former President Duterte. Dagdag pa ni Hugalbot, halos wala ng Pilipinong naniniwala sa mga pahayag ni Marcos Jr. dahil lantaran na anya ang pagkakaiba ng kanyang mga sinasabi sa aktwal na ginagawa ng kanyang administrasyon. Yung ICC, sabi niya, we will not recognize the jurisdiction of the ICC, no? Not just Bongbong Marcos, but even his cabinet secretaries. Eh, anong ginawa nila? Talagang pinakidnap si former President Duterte. Pangalawa, ayaw niya ng impeachment. Ayaw daw niya ng impeachment. Pero tinuloy pa rin on February 5 in a very, very surprising circumstance, no? Noong February 5. Sino yung unang pumirma sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte? Di ba ang anak ni Bongbong Marcos na si Representative Sandro Marcos? So, talagang wala nang maniniwala ng mga sinasabi nitong si Bongbong Marcos. Giit ni Hugalbot, kung nais ni Marcos Jr. na muling pagkatiwalaan ng publiko, dapat ay magsimula ito sa mga konkretong aksyon at hindi sa paulit-ulit na pahayag na taliwas naman sa kanyang ginagawa. Ito si Jane Codita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.